Nasunog ang nasa 50 bahay na nasa palibot ng isang tore ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines sa Muntinlupa. Sa kalagitnaan ng sunog, tumagilid ang tore ng NGCP matapos umanong humina ang pundasyon nito. May report si June Veneracion. Sa drone video ng BFP Muntinlupa, kita ang makapal at maitim na usok malapit sa Alabang exit ng South Luzon Expressway bandang alas 9 kaninang umaga. Nasusunog pala ang mga bahay sa paligid ng Tower 34 ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Sa cellphone video naman, nakuha mula sa ilalim ng flyover ng Alabang SLEX. Makikita ang pagresponde ng mga bumbero, tulong-tulong sa pag-apula sa apoy. Habang inaapula ng mga bumbero ang sunog, bumigay ang tore papunta sa expressway. Nagkislapan pa ang mga linya ng kuryente sa transmission tower. Mabuti na lang at hindi ito tuluyang bumagsak. Pasado alas 10 na ng umaga rin tuluyang maapula ang apoy. Dahil sa pagtagilid ng tower at pagbagsak ng high tension power cable, isinara ang magkabilang lane ng Alabang Viaduct mula 9:10 hanggang bandang 9:50 ng umaga. Isinara rin ang Alabang northbound exit kung saan nakaumang ang nakatagilid na tower. Tumirik ang daloy ng mga sasakyan at umabot ang 10 kilometro ang haba ng traffic. 9:52 ng umaga nang muling buksan sa trapiko ang magkabilang lane ng Alabang Viaduct. Paghupa ng sunog na tumupok sa tinatayang nasa 50 bahay, tumambad ang nagkapilipilipit na bakal sa ilalim ng bahagi ng tower. Lumambot dahil sa tindi ng apoy. Yung pundasyon niya, lumambot na. Masyadong malakas yung apoy dyan eh. Mabilis nga na yung pangyayari. Gano'ng kabilis? Mga ilang minuto lang eh. Wala na talagang natitira eh. Bumagsak na yung tower. Ayon sa NGCP, humina ang mga pundasyon ng tore. Hindi naman daw nagdulot ng power interruption ang insidente dahil sa kanilang line redundancy system. Nagpadala na raw sila ng mga tauhan para suriin ang pinsalang idinulot ng sunog. May aerial patrol na rin daw sila para masuri ang integridad ng tore kasunod ng nangyari. Humingi naman ng paumanhin sa mga apektadong motorista ang pamunuan ng SLEX. Patuloy daw nilang ginagawa ang lahat para maibsan ang mabigat na trapiko bunsod ng insidente. Ang Bureau of Fire Protection naman, iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog sa informal settler community na nasa lupa ng NGCP. June Veneracion, GMA News.